Ako si Maria at ito ang aking kwento. Max, gusto mo ba ng juice? Ikukuha kita. Hindi ka pa naghahapunan. Baka magkasakit ka niyan. Ani Leticia kay Max. Magkatabi ang dalawa sa chapel kung saan nakaburol si Doña Criselda. Subalit hindi siya kinakausap ng lalaki. Pakiramdam na Leticia ay para lamang siyang hangin at hindi nakikita ni Max. Alam niya nagdadalamhati ito sa pagpanaw ng abuela nito. Subalit, maano ba namang pansinin din siya nito? Kanina pa siya ron. Salita ng salita, paiyak-iyak ng konti para hindi siya mapaghalata ang walang pake sa pagpanaw ng lola ng binata. Kaya lang, walang epekto ang presensya niya sa lalaki. Nitong mga nakaraang araw, sinasadya niya talagang mag-inarte at kunwari dinadalaw ng masamang panaginip upang palagi siya nitong puntahan. Alam niyang wala sa misyon niyang paamuin pati si Max Guerrero. Kaya lang, naroon na siya. Nasa halos tuktok na ng mundo ng mga mayayaman. At sa posisyon niyang yon, kailangan niyang magkaroon ng mas maraming oportunidad upang lalong umangat. Ang sabi sa kanya ni Becca, ang makuha lang ang loob ni Doña Cora ang dapat niyang trabahuhin. Dahil kapag napaamo na niya ng tuluyan ng matanda at maisali na sa kanya ang mga kayamanan nito, mahihiga na siya sa kwarta habang buhay. Pero bakit si Doña Cora lang ang dapat niyang paikutin? Gayong, meron namang iba pa. Bago pa siya sumabak sa misyon na yon, pinag-aralan niya ang lahat ng mga tauhan sa buhay ni Leticia de la Rosa. Binigyan siya ni Becca ng mga pag-aaralan. At kinilala niya ng husto ang mga tao sa buhay ni Leticia. Isa na roon si Max Guerrero. Unang kita pa lamang niya sa retrato nito, alam na niyang gusto niya ito. Kahit nasabi ni Becca na huwag niyang papakailaman si Max, ay hindi siya nakinig. Kursunada niya ang lalaki kahit na may asawa pa ito. At walang sino man na makakapigil sa kanya para ariin ito. Mula noon, ay bumuo na siya ng plano na hindi lang si Doña Cora ang nais niyang makasama sa kanyang pagpapanggap, kundi pati na rin si Max. At unti-unti, nitong nakalipas na mga araw, nakukuha na niya ang damdamin ni Max. Isang tawag lang niya ay lagi siya nitong pinupuntahan. Inaalo at pinapakalma. Mabuti na lang, magaling talaga siyang umarte kahit noon pa. Kuhang-kuha na niya ang simpatsya ni na Doña Cora at Max. Sigurado siyang kaunti na lang, magagawa na rin niya ang kanyang misyon. Sana, kung hindi lang dahil sa di inaasahang pagkamatay ng lola ni Max. Pasimpleng umirap si Leticia, nang muli, hindi siya sagutin ni Max. Peste talaga ang lola ni Max. Kung kailan maayos na sana ang lahat, saka pa namatay. Ngayon, parang wala tuloy siyang silbi kay Max. Pero hindi ba magandang balita na namatay na ang lola ng binata? Dahil ibig lang sabihin niyon, pag-aari ng lahat ni Max ang kayamanan na iniwan ng matanda. Kung sakaling magtagumpay siya sa kanyang plano, hindi lang ang kayamanan ng mga De La Rosa ang magiging kanya, kundi pati na rin ang mga Guerrero. Lihim na napangiti si Leticia. Sumandal. Tiyak na magugulat ang lahat ng mga naging kakilala niya sa ampunan habang lumalaki siya. Marahil hindi silang maniniwala lahat sa kung anong klaseng swerte ang dumating sa kanyang buhay. Lahat ng mga tao'y kaiinggitan siya. Lahat ng mga tao'y titingaliin siya. Subalit, mangyayari lamang yon kapag nagawa na niya ang kanyang misyon. At sisiguruhin niyang magtatagumpay siya. Hindi pwedeng hindi. Iha, hindi pa ba tayo aalis? Untag ni Doña Cora sa dalaga na noon ay napansin ng matanda na tila hulog sa malalim na pag-iisip. Agad na dumiretso ang likod ni Leticia. Bumaling sa matanda. Paano po si Max kapag umalis na tayo, Lola? Anang dalaga, bahagyang lumabi. Oh, he will be fine, Iha. Natitiyak kong nariyan lamang sa tabi ang kanyang asawa. May makakasama si Max dito. Hindi siya mag-iisa. Pangungumbinsi ng matanda sa apo. Pero Lola, kawawa naman po si Max. Ani Leticia, muling lumabi. Ayaw umalis ng dalaga hanggang hindi siya kinakausap ni Max. Kailangang umusad ang mga plano niya. Kailangang makuha niya ang atensyon at damdamin ni Max kahit na may pinagdaraanan ito. Alam ko na nag-aalala ka sa kaibigan mo, Iha. Kaya lang, sumasakit na itong tuhod ko. Kanina pa tayong hapon dito. Iha, nais ko na rin magpahinga sana. Paliwanag ng matanda.
hinawakan ang tuhod nitong ni Rara Yuma. Naiinis man, hindi na nag-aksaya pang oras si Leticia. Kunwari suminghap at nag-aalalang hinawakan ang tuhod ng matanda. Sorry po Lola, hindi ko po kayo naisip. Ngumiti si Doña Cora. Tinapik-tapik ang kamay ng apo. Magsasalita pa sana ulit ang matanda nang magsalita si Becca sa may likuran nito. Mama, narito rin po pala kayo. Anang babae. Yumuko bago inabot ang kamay ni Cora at nagmano. Si Vera naman na nakasunod sa ina ay nagmano rin sa matandang babae. Umangat ang tingin ni Cora sa mag-ina. Becca! Vera! Buti naman at pumunta kayo rito. Aba matagal din akong walang balita sa inyong dalawa. Tipid nang umiti si Becca. Nagkasakit si Vera, Mama, kaya minabuti kong ipasyal muna siya sa probinsya upang doon magpagaling. Anang matandang babae. Mabilis na sumulyap kay Leticia. Agad na bumaling si Cora kay Vera na noon ay tahimik lang na nakatayo sa tabi ng ina. Mabuti at maayos na ang pakiramdam mo, Vera. Anyway, I believe you have heard the news of Leticia safely returning to us. Bumaling ang matandang babae kay Leticia. Iha, I want you to meet your Auntie Becca and your cousin Vera. Naaalala mo pa ba sila? Marahang umiling si Leticia. Bueno, bukod sa akin at kay Max, maaari mo rin silang kausapin kung may mga tanong ka tungkol sa mga bagay-bagay. In fact, you and Vera were playmates when you were younger. Maaari ka siguro magpasama kay Vera sa mall o kung saan mo man gustuhin isa sa mga araw na ito. What do you think, Vera? Can you go out with Leticia one of these days? Alanganing tumango si Vera. Pinukol ng masamang tingin ang babaeng kanina pa lamang sa entrance ng chapel ay nakikita na niyang panay ang dikit kay Max. Bumalik na nga talaga ito. Bumalik na ang isa pa niyang kaagaw sa atensyon ni Max. Bueno, mauna na kami ni Leticia. Ani Doña Cora, tumayo na. Maagap namang umalalay si Leticia sa abuela. Becca, tumulong ka kahit kaunti sa mga nagsisilbi at mag-abot ng merienda sa mga bisita. I'm sure people will recognize you as Edwin's widow. At least they will see the lingering presence of a De La Rosa here. Lihim na nagngit-ngit si Becca. Subalit pilit pa rin umiti. Yes, Mama. Anang matandang babae. Yumuko. Si Leticia naman ay nagpaalam na kay Max. Mauna na kami ni Lola, Max. Alalahanin mo, kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Handa kitang damayan anumang oras. Anang dalaga. Niyakap ang binata. Pinatakan ng halikang pisngi. Tumangutango si Max. Ngumiti. Salamat, Leticia. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Gumanti ng ngiti sa Leticia. Tumayo na bago sumunod kay Cora na nagsimula ng maglakad palayo. Si Vera naman ay nakasunod ng tingin sa dalawang paalis. Sa isip ay kung paano muling mapapaalis si Leticia sa buhay ni Max. Kanina pamulat si Dami, subalit ni hindi magawa ng dalagang bumangon sa kama. Pasado 8:00 na ng umaga, subalit hindi pa rin siya bumabangon. Nakatutok lang ang kanyang mga mata sa bintana, kung saan lumalagos ang malakas na buhos ng liwanag mula sa labas ng apartment ni Erica. Umaga na, nakatulog naman siya kahit paano. Subalit pakiramdam ni Demi, gaya ng mga nakalipas na araw, pagod na siya agad kahit na hindi pa nagsisimula ang kanyang araw. Iyon na ang ikatlong araw ng burol ni Doña Criselda. Ikatlong araw na rin yon mula nang huli niyang makita si Max. Sinubukan niya itong tawagan upang kamustahin. Subalit gaya ng dati, hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag o text messages. Bakit ba kasi tinatawagan mo siya? Huwag mo nang tawagan ng asawa mong walang kwenta. Lalo mo lang pinapasakit ang dibdib mo, Demi. Ang dapat mong gawin ngayon, magpalakas para sa baby mo. Yan ang madalas sabihin ni Erica kay Demi nang nagdaang mga araw tuwing nakikita ng dalaga na tulala ang kaibigan at nahihirapan sa pagbubuntis nito. Pinipilit namang sundin ni Demi ang payo ng kaibigan. Kaya lang, kapag mag-isa na siya sa bahay ni Erica, hindi niya mapigilang alalahanin si Max. Kung kumain na ito, kung naidlip ba ito kahit konti, o kung maayos na ba ang inaalala nito sa GDC. Max has become a habit and she doesn't know when to quit on him. Batid ng dalaga na kung malalaman lang na nakararami ang ginawa ni Max sa kanya, ang pagtataboy at paghihinala na may kinalaman siya sa pagkawala ni Criselda, baka sinabihan na siya ng mga tao ng tanga at kung ano-ano pang masasakit na salita. Kaya lang, hindi na niya alam kung paano huminto. Her heart will continue loving Max
as long as she lets it. Kaya naman sa bawat umaga na dumaraan, iniisip ni Demi kung paano. Paano nga ba niya titigilang mahalin si Max? Dahil sa kabilang lahat, nais pa rin niyang maayos sila. Mabuo silang pamilya, alang-alang sa anak nila na nasa kanyang sinapupunan. Subalit, sa bawat araw na nagdaraan, unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa na maaari pa silang maayos ni Max. Sa patuloy nitong paglayo at pagtataboy sa kanya, sa bawat pagtanggi nitong ayusin ang kanilang relasyon, napanghihinaan na rin ng loob si Demi. Kaya lang may isang bahagi ng puso niya ang ayaw niyang huminto. Patuloy na umaasang, maaari pang muling mabuo ang kanyang durog na puso. Maya-maya pa, tumunog ang kanyang cellphone. Dali-dali niya iyong inabot sa bedside table at tiningnan. She was expecting the caller to be Max. Kaya lang hindi ang asawang tumatawag sa kanya, si Christoph. Sa nakalipas na ilang araw, panay-panay ang pangungumusta nito sa kanya. Kung hindi ito nakakadalaw ay nagpapadala ito ng pagkain. Something that she really appreciates. Mabuting tao si Christoph, kaya hindi niya talaga maintindihan kung bakit ito nagkasira at si Max. Bago pa man sila akusahan ng asawa ng kung ano-ano. Hello, Christoph? Ani Demi nang tuluyang sagutin ang tawag. Demi, kamustang pakiramdam mo ngayon? Tanong ng doktor sa kabilang linya. Tapos na ang shift nito sa ospital at naghahanda na sana sa pag-uwi, subalit naisipan munang tawagan ng doktor si Demi upang kamustahin. Maayos naman ako, Christoph. Salamat pala dun sa pinadala mong pagkain kagabi. Matagal na ako nagka-crave ng mga kakanin. Ani Demi, ngumiti. Nagpadala ito ng suman at maha blanca. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakatikim ng ganon. Kaya naman na magpadala si Christoph ay labis siyang natuwa. Salamat naman at nagustuhan mo. Sinabi kasi ni Erica sa akin na mapili ka ngayon sa pagkain. I'm helping her to find the food that you like for now. Paliwanag ng doktor. Tipid na ngumiti ang dalaga. Nais na sana niyang sabihin kay Christoph na buntis siya, kaya siya pihikan sa pagkain. Kaya lang, nagpigil pa rin si Demi. Salamat din, Christoph. Alam ko busy ka sa ospital, pero nagagawa mo pa akong kamustahin at alalahanin. Hindi ko ito makakalimutan. Anang dalaga, seryoso. Tuluyan ang napangiti si Christoph. Wala yon. Parehas tayong biktima ng galit ni Max ngayon, kahit na wala naman tayong ginagawang masama. Dapat lang na magdamayan tayong dalawa. Napakagat ng pang-ibabang labi si Demi nang marinig ang pangalan ng asawa. Subalit mabilis lang din niyang pinalis yon. Siya nga pala, pauwi na ako. May dadaan akong reseta ng vitamins for pregnant women dyan sa apartment ni Erica. Okay lang ba? Buntis daw kasi yung pinsa niya eh. Medyo takot sa check-up, kaya humingi ng tulong sa akin. Kumurap si Demi at bumigat ang dibdib. Oo nga pala, kailangan niyang uminom ng vitamins at gatas ngayong buntis siya. Mukhang kailangan na talaga niya magpa-check up para alam niya ang mga gagawin ngayong nagdadalang tao siya. Oo sige Christoph, idaan mo na lang dito sa apartment ni Erica at ako na lang ang magbibigay sa kanya. Okay, salamat. I'm gonna hang up now. See you in a few, Demi. Anang doktora, bago tuluyang pinutol ang tawag. Si Demi naman ay tinitigan ng cellphone maya-maya. Nag-isip ng ilang sandali bago muling tinawagan ang numero ni Max. Nakailang rings na subalit, hindi pa rin sinasagot ni Max ang tawag niya. Hanggang sa tuluyan na iyong mag-disconnect ng kusa. Nanginig ang pang-ibabang labi ni Demi sa sama ng loob. She just wanted to hear Max's voice. Kaya lang, nagbuga ng hininga si Demi bago tuluyang umalis sa kama at naghanda. Matapos ang 15 minutos, habang abala sa pagluluto ng agahan si Demi, tumunog ang doorbell sa apartment ni Erica. Sandaling iniwan ni Demi ang niluluto at nagtungo sa pinto. Ang nakangiting mukha ni Christoph ang napagbuksan ng dalaga. Hi! Mabilis na bati ni Christoph. May ningning ang mga mata. Demi is looking a little gloomy now, but she is still as beautiful as ever. Her brown eyes that smiles whenever she talks, her hair that smelled like a morning dew, and her smile that brings sunshine to his weary heart. Now that he's looking at her that close, hindi maalis sa isip niya si Leticia. Malaki ang pagkakahawig ni Demi kay Leticia, lalo noong mga bata pa sila. In fact, Demi looked more like Leticia than the Leticia now. Biglang natigilan si Christoph sa naisip. Hi Christoph, sagot ni Demi. Bumaba ang tingin sa paper bag na bitbit ng doktor. Yan bang ibibigay mo kay Erica? Mabilis na hinamig ng binata ang sarili. Ha? Oo sana. Iwan ko na lang. Ay sandali.
pasok ka muna. Mukhang nasusunog na yung niluluto ko. Anyaya ni Demi sa bisita, bago tumalikod at binalikan ang niluluto sa kusina. Nagkusang pumasok si Christoph sa apartment at umupo sa sofa sa sala. Si Demi naman ay tuluyang tinapos ang pagluluto bago binalikan si Christoph. Nag-breakfast ka na ba? Anang dalaga, umiling ang doktor. Sabay ka na sa akin. Anyaya ni Demi. Agad na tumango ang binata bago dinaluhan si Demi sa komedor. Maganang kumain si Demi ng umagang yon habang nagkukwentuhan sila ni Christoph. Bagay na ipinagtataka ng doktor dahil ang sabi ni Erica, pihikan daw sa pagkain si Demi. Maybe she is moody and… Demi, may tanong ako. Ni Christoph. Ano yon? Buntis ka ba? Agad na napahinto sa pagsubo ng pagkain si Demi sa tinanong ni Christoph. Paano nitong nalaman na buntis siya? Lahat ba ng doktor alam kung buntis ang isang babae o hindi? Nasa kanya ba ang lahat ng senyales na nagsasabi ditong buntis na siya sa panganay nila ni Max? Kumabog na ang dibdib ng dalaga. Lalong nataranta. Alanganin siyang nag-angat ng tingin kay Christoph bago nagpakalma ng emosyon. Bakit mo naman nasabi? Tanong ni Demi, puno ng tensyon ang tinig. Christoph chuckled. Hindi ko nga alam, kaya ako tinatanong. Natatawang umpisa nito. Ang sabi kasi ni Erica sa akin, may problema ka raw sa pagkain ngayon. Naisip ko lang na hindi ka kaya buntis kaya mapili ka sa pagkain. Or on the second thought, maybe you're just missing Max that much that you find so unappetizing these days. Marahang nagbuga ng hiningang dalaga. Relief washing over her. Namimiss ko lang siguro si Max, Christoph. Oo, yun lang yon. Ilang buwan na rin kami magkasama. Ngayon lang kami ulit nagkahiwalay ng ganito katagal. Kaya siguro ganito ako ngayon. Alanganing paliwanag ng dalaga. Uminom ng juice na nakasilbi sa kanyang harapan. Tumangu-tango si Christoph. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, Demi. Sometimes, when you miss someone so much, it affects us physically. Now, I wonder if Max feel the same way too about you. Dire-diretsyong sabi ng doktor. Bagay na lalong nagpalungkot kay Demi. Wala sa sariling binitiwan ng dalaga ang kanyang mga kubyertos. He still reject my calls, Christoph. Maybe he doesn't miss me as much as I do. Or baka sa umpisa pa lang, hindi na talaga kami parehas ng damdamin para sa isa't isa. Kaya madali na lang sa kanyang pagtataboy sa akin. Anang dalaga, bahagyang yumuko nang kumirot ang kanyang dibdib. Wala na siyang ibang maisip pa na eksplanasyon sa pagtrato ni Max sa kanya, kundi ang hindi talaga siya importante dito mula sa umpisa. Maybe for Max Guerrero, she is just a convenient butikul. They were married anyway. Madali lang nga naman itong makukuha ang gusto nito sa kanya dahil mag-asawa sila. Masakit isipin at mahirap tanggapin. Subalit, malaking bahagi ng puso at isip ng dalaga ang naniwala na ganoon nga ang nangyari. Kung kaya, ganoon na lamang kadali ang pagtataboy ni Max sa kanya nang minsan siyang magkamali. Subalit, meron pa ring maliit na bahagi sa kanyang puso ang naniniwala na isang di pagkakaunawaan lang ang lahat na sa malaot madali, magkakaayos din sila ng asawa at muling magsasama. Demi, ayos ka lang? Pukaw ni Christoph kay Demi nang mapansin ang bahagyang pananahimik nito. Kumurap ang dalaga, mabilis na hinamig ang sarili bago itinuloy ang pagkain. Demi, I don't want you to lose hope, but Max has a habit of discarding people in his life that he doesn't need anymore. Umpisa ni Christoph. We used to have a friend in high school. His name is Anthony. We were close and inseparable for a moment. Kaya lang may nagawa si Anthony kay Max. Max got so disappointed that he asked Anthony to be removed from our school. Napasinghap si Demi. Ang kilala niyang Max ay isang taong laging pinaglalaban ang tama at ang kapakanan na nakararami. His cold and ruthless facade was just for a show. Criselda told her that a dozen times. Kahit si Ella ay ganoon din ang sinabi. And personally, naniniwala siyang deep inside, mabait si Max. Nakita niyo yun ng ilang beses. Huwag mo nga lang gagalitin. Anang isang bahagi ng kanyang isip. Subalit ginalit niya si Max nang hindi sinasadya at ayaw na siya nitong kausapin. Ibig bang sabihin nun, wala na talaga silang pag-asang dalawa? Yun na ba ang katapusan ng kanila ngayon? Humapdi ang lalamunan ni Demi. Yumuko at pilit na pinigil ang pagtulo ng luha. Isang beses lang niya itong sinuway at hindi pa sinasadya. Pababayaan na lang ba ni Max na masira sila ng ganun lang? Hindi siya makakapayag.
Hindi siya isang kaibigan lang. Asawa siya ni Max. What they have is just a contract. Dugtong ulit ng lohika ng dalaga na lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Nanginig na si Demi. Muling nilunod ng iba't ibang emosyon na nagsasalimbayan sa kanyang dibdib. Maya-maya pa, inabot ni Kristoff ang kanyang kamay. Demi, please don't think too much about it. I'm sure Max will come around when his head is clearer but even when he doesn't, nandito pa rin ako, Demi. I'll always be on your side. Alo ng binata, kinagat ni Demi ang pang-ibabang labi. Tumangutango. Salamat, Kristoff. Salamat. Magandang umaga po, Doña Cora. Handa na po ang agahan. Sabi ni Rita, ang mayordoma ng matandang De La Rosa. Sinadya ng katulong ang amo sa silid nito upang gisingin. Subalit gising na pala ito at handa nang lumabas ng kwarto. Salamat, Rita. Sige, susunod na ako. Anang Donya, muling sinipat ang sarili sa harap ng salamin. Nagaasikasuhing importante ang matanda, kaya naman maaga itong gumayak. Nais niyang kausapin ang kanyang abogado para sa isang importanteng bagay. Nang kontento na sa kanyang hitsura, tuluyan ang lumabas sa kanyang silid ang matanda at tumiretso sa komedor. Pagdating doon, agad na nagtanong ang matanda. Si Leticia, hindi pa ba siya nagigising? Anang matanda kay Rita. Umiling ang katulong. Hindi pa po, ma'am. Gusto niyo po bang silipin ko si Ma'am Leticia sa kanyang silid? Wag na, hayaan mo siyang magpahinga. Nitong ilang gabi lang na nakaraan na maayos ang tulog ni Leticia. Let her sleep as long as she needs to. Anang matanda, lihim na napanatag. Mukhang maganda ang pampatulog na inirekomenda ni Kristoff sa apo. Inilalahok niya ang gamot sa gatas na ibinibigay niya rito gabi-gabi. Now, she doesn't need to rely on Max tuwing binabangungot ito. Maya-maya pa, lumabas ang isa pang katulong sa silid ni Leticia. Bitbit nito ang trash bin mula sa silid ng dalaga. Subalit dahil nagmamadali ito sa ginagawa, nabitiwan ng katulong ang maliit na trash bin at kumalat sa sala ang basura na mula sa silid ni Leticia. Napabaling sa direksyon niyo ng matanda. Ano ba, Alondra? Hindi ka na naman nag-iingat. Saway ni Rita sa katulong. Pulutin mo yan agad. Nakita mo kumakain si Doña Cora. Sorry po, Nay Rita. Doña Cora. Anang katulong. Mabilis na pinulot ang basura mula sa silid ni Leticia. Subalit hindi nakaligtas kay Cora ang isang bagay na nakita niya sa basurahan ng apo. She knows kung ano ito. Subalit hindi siya nakakasiguro hanggang hindi niya yung nakikita ng malapitan. Kaya naman tumayo na ang matanda at lumapit kay Alondra. Sandali lang, Alondra. Anang matanda, kuryosong pinulot ang basurahang nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi siya maaaring magkamali. Isa yung contact lens case. Lihim iyong binuksan ng matanda. Naroon ang isang pares ng contact lens na kasing kulay ng mata ni Leticia. Ano kaya ang mangyayari ngayong may nakitang kahina-hinala si Doña Cora sa mga basura ni Leticia? Malaman kaya nito na impostor ang Leticia na kasama niya? At bakit kaya nasabi ni Kristoff na mas nakakahawig pa ni Demi si Leticia kumpara sa Leticia na nagbalik? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.